Magandang gabi sa mga tagapakinig ng Batang 90s Horror Radio. Ang storyang maririnig nyo ay isa sa mga kwentong nagbigay ng kilabot sa akin nung bata pa ako. Ang prank gone wrong o ang kwento ng isang dalagang pinagtripan ng mga kaibigan niya na ikulong sa morgue. Nung una kong marinig tong kwentong ito, hindi ko na maalala kung ano yung pangalan niya. Pero lately lang, habang nagpe-Facebook ako, nadaanan ko yung isang post kung saan kinwento yung storyang ito. At doon ko nga nalaman yung pangalan niya. Although alam naman natin na hindi naman lahat ng nakikita sa internet ay totoo, itago pa din natin yung pangalan niya sa pangalang Annie. Konting disclaimer lang din muna. Ang kwentong maririnig nyo ay galing lang din sa kwentong naaalala ko at sa ibang detalyeng nabasa ko sa ilang anonymous post at hindi nang galing sa mga profesional na investigador. Layunin ko lang na magbigay ng aral at kilabot sa kwentong ito. With that being said, tara, simulan na natin. Nag-aaral si Annie sa isang prominenteng pamantasan sa lungsod ng Maynila. Hindi na yon yung unang beses na pumasok siya sa eskwelahang yon. Sa katunayan nakapagtapos na siya ron ng ibang kurso. Siya, pati na din yung mga kaibigan niyang puro lalaki ay matagal nang magkakasama sa eskwelahang ito. Although hindi sila magkakaparehas ng course, talaga namang close na sila. To the point na one of the boys na yung turing sa kanya. Kasalukuyang nag-aaral si Annie noon ng kursong abogasya. Malayo sa course ng mga kaibigan niya na medisina. Gustuhin man kasi niya na pare-parehas sana sila ng kurso hindi niya kaya. May matinding takot kasi siya sa dugo at lalo pa nga sa mga patay na hayop o patay na tao. Lalo pat alam niya na darating yung panahon na ito mismo yung pag-aaralan nila kung sakaling kursong medisina rin yung kukuhain niya. Isang gabi nga at medyo late na nun, busy sa pagre-review yung mga kaibigan ni Annie. May pagsusulit kasi sila sa gabing yon. Habang abala nga sa pagbabasa ang mga kaibigan niya napagdesisyon na ni Annie na bumili na lang muna ng pagkain para sa mga to. Saktong may malapit naman kasi na fast food resto sa eskwelahan nila. May oras pa sila para kumain dahil ilang minuto pa naman bago magsimula yung pagsusulit. Bumaba nga ng gusali si Annie. Mahaba yung pila. Kaya nag-alala siya na baka hindi niya maabutan sa labas yung mga kaibigan niya. Pero fast forward niya, nakabili pa din naman siya. Nagmamadali nga siyang bumalik sa eskwelahan. Umakyat siyang mag-isa sa College of Medicine building. Dahil nga medyo gabi na nun, halos wala ng tao sa buong gusali. Nakaramdam siya ng kilabot, lalo pat alam niyang madadaanan niya yung morgue. Kumabog yung dibdib niya habang dahan-dahang naglalakad sa pasilyo. Lumakas yung kabog ng dibdib niya, lalo pat balot ito ng dilim. At nang nasa harap na nga siya nito, nagulat siya nang bigla itong bumukas mula sa loob. Hindi pa siya nakakapag-react nang may biglang tumulak naman sa kanya mula sa gilid. Dahilan para mapasok siya sa loob ng pinto. Sa pinto ng morgue. Kasabay nun, ang mabilis na pagsarado nito. Mabilis siyang tumayo para subukang lumabas pero laking gulat niya nang hindi niya ito mabuksan. Kasabay nun, narinig niya yung pamilyar na boses sa labas nito. Boses ng mga kaibigan niya. Nagsisigaw si Annie at sinubukang dabugin yung pinto. Umiiyak na siya nun at hindi niya na alam yung gagawin pa. Maya-maya pa, tumahimik sa labas ng morgue. Tinawag na pala ng instructor yung mga kaibigan niya sa labas upang magsimula sa pagsusulit. Pare-parehas na wala sa isip nila si Annie. Ang akala nung isa napalabas na nung isa sa kanila si Annie. Ang problema, yun din pala yung pare-parehas nilang naisip. Lumipas ang halos isang oras. Matapos ang pagsusulit, doon pa lang nila na-realize na hindi pala nakalabas si Annie. Nagmamadali silang bumaba sa morgue at nang buksan nga nila ito, nakakabinging katahimikan yung sumalubong sa kanila. Katakatakang patay pa din yung ilaw nito. Binuksan nga nila ito pero wala si Annie sa paligid.
hanggang sa tila makarinig sila ng tunog ng pagnguya. Agad nilang pinuntahan ang isang cadaver table kung saan nakahiga ang isang patay na katawan ng tao. Doon din ang gagaling yung tila pagnguya. Nilihis nila yung nakatakip na tela rito at napansin nga nila na tila nakalaglag yung braso nito. At nang tuluyan nga nilang hawiin yung takip nito, laking gulat nila nang makita nila si Annie na nasa ilalim ng lamesa. Nanlilisik ang mga mata at kagat-kagat yung kamay ng bangkay. Halos wasak na wasak at labas na yung buto ng parte ng kamay dahil sa pagnasab ni Annie. Nang mahimasmasan sila, sinubukan nilang alalayan sana si Annie. Pero imbis na sumama sa kanila, tumili ito. Dali-daling tumayo at nagtatakbo palabas ng morgue. Tinangka siyang habulin ng mga kaibigan niya pero nagtitili ito na tila wala sa sarili. Nagtatakbo ito. Huli na nang maabutan nila si Annie sa dulo ng pasilyo. Umakyat ito at tumalon palabas sa bintana. Dahilan para agad siyang bawian ng buhay. Ayon sa kwento, hindi daw kinaya ni Annie yung takot nito sa mga patay na naging dahilan para mawala ito sa sarili. Nang tanungin yung mga tinatawag ni Annie na mga kaibigan kung bakit nila nagawa kay Annie yung ganong bagay, ang sagot lang nila, ginusto lang naman daw nila na mawala sana yung phobia ni Annie sa mga bangkay. Sa ganong paraan, akala nila makakatulong kay Annie. Pero kabaligtaran pala dahil ito pa yung naging dahilan para mapahamak siya. Matapos yung insidenteng yon, hindi na muli sila nagpakita sa eskwelahang yon. Hindi na din nila tinapos yung kursong medisina. Lumipas yung mga taon, ilang mga kababalaghan. Yung nangyari sa gusali, may mga di may paliwanag na ingay na naririnig sa palapag kung nasan yung dating morgue. Mga sigaw, mga pagmamakaawa na maririnig kahit sa pasilyo lang. Ilang gwardya rin yung nagroronda sa gusali ng 10 oras ng gabi ang nakakarinig ng mga paghampas sa pader na may mga kasabay na panaghoy at iyak. May tumatakbo ding babae na kapag sinundan nila bigla na lang nawawala. Sa ngayon, usap-usapan na hindi pa din natatapos yung pagpaparamdam kahit pa nga tuluyan ng sinarado yung palapag na yon. May ilan pa ding estudyante yung nakakakita at nakakapagparamdaman nang sa tingin ng iba ang kaluluwa ni Annie.